Hello mga ka-foodie! Welcome back sa ating cooking vlog. Ngayon, gagawa tayo ng isang classic Pinoy dish, ang ginataang langka. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. Narito ang lahat ng ingredients na gagamitin natin para sa ating ginataang langka. Mayroon tayong asin at beef broth cube para sa dagdag na seasoning at mas malalim na lasa ng ating gata. May daing tayo na ipiprito muna para maging flavorful at nagbibigay ng savory na lasa sa ating ginataan. May alugbate rin tayo para sa dagdag na gulay at nutrients. Narito ang kalabasa para sa natural na tamis at kulay at tanglad na rin para sa mabangong aroma. Mayroon din tayong atsal, sibuyas, luya, kamatis at siling haba para sa dagdag na flavor, aroma at kaunting anghang. At syempre, hindi mawawala ang ating grated coconut dahil dito natin kukunin ang ating gata. At ito ang ating pangunahing bida, ang hilaw na langka na ating lulutuin hanggang sa ito ay lumambot. Simulan na natin ang pagluluto. Buksan ng kalan at maghanda ng tubig para pakuluan ang ating langka. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay na natin ang ating hilaw na langka sa ating pressure cooker. Isara ng maigi ang ating pressure cooker. Lutuin ang langka ng mga 10 hanggang 15 minutes para mapalambot ito at mas maging ready para sa ating ginataan. Habang hinihintay natin ang ating langka, magprito naman tayo ng daing. Lagyan ng kaunting mantika ang kawali at ito ay painitin. Kapag mainit na ang mantika, ilagay ang daing at iprito hanggang maging golden brown at maging mabango. Kapag tapos na ang pagluluto ng langka, patayin ang kalan at hintayin tuluyang mawala ang pressure bago buksan ang pressure cooker. Kapag ligtas ng buksan, alisin ang takip at kunin na natin ang nilutong langka. At itabi muna habang inihahanda natin ang gata.
Ngayon, simulan na natin ang mismong pagluluto ng ating ginataang langka. Ibuhos muna natin ang gata mula sa pangalawang piga. Ito ang gagamitin nating base ng sabaw para maluto ang mga gulay at iba pang ingredients. Idagdag ang tanglad, sibuyas at sal, luya at kamatis. Ang mga ito ang magbibigay ng mabango at mas malinamnam na base sa ating ginataan. Isunod naman ang beef broth cube para madagdagan pa ang linamnam ng ating gata at mas maging flavorful ang ating sabaw. Isunod natin ang prinitong daing para kumalat ang savory na lasa nito sa gata. Idagdag naman ang kalabasa. Ito ay nagbibigay ng natural na tamis na bagay sa ating gata. Hayaan muna natin itong maluto ng ilang minuto at kumulo muna ang mga mixture para magsimulang lumabas ang mga flavors ng bawat ingredients. Hayaang kumulo muna ang gata, pero bahagyang haluin paminsan-minsan para maghalo ng mabuti ang gata at ang mga sangkap. Importante rin ito para maiwasang mamuo ang gata, kaya dahan-dahan lang ang paghahalo at huwag masyadong malakas ang ating apoy.
Kapag medyo nabawasan na ang tubig ng ating gata at nagsisimula na itong lumapot, saka natin ilagay ang nilutong langka. Pagkatapos, ibuhos na natin ang gata mula sa unang piga para mas maging creamy, malapot at mas malinamnam ang ating ginataang langka. Pagkatapos, lagyan ng asin depende sa inyong panlasa. Idagdag na rin ang siling haba para sa dagdag na aroma at mild nitong anghang. Isunod naman ang alugbate para madagdagan ng gulay ang ating dish. Haluin ng bahagya at siguraduhin na babalutan ng creamy na gata ang lahat ng mga sangkap. At kapag luto na, ilipat na natin ito sa ating lalagyan. At ayan na ang ating ginataang langka with daing. Creamy, savory, mabango at puno ng gulay. Perfect itong ipares sa mainit na kanin, kaya siguradong mapapa-extra rice ka.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa panonood! Happy cooking!